Ayun. So, kumusta naman sa location nyo? Try mo kaya, Sir Ronald. Punta ka sa Villarica and then magpa-praise ka and then pa-comment down below na lang kung magkaano dyan sa inyong location and then check mo yung alahas mo, okay? Check mo yung dot mark, butas ng alahas mo, okay? Kung kumusta. Ayun. So, next, galing kay Dion Bautista D. Shout out to you. Love it! Present ako today. How about today? Present ka ba? Ayun, so shout out to you. Si Dion. Kumusta ka na? Ayun, Dion. Ma'am, sir. Di ko to na-click kung ma'am, sir. Ayun, so thanks for non-stop supporting me. Next is galing kay Kagura Duterte. Happy New Year, Ate Beth! Gold pa rin sa 2025 all the way! Yes! Go! Gold pa rin talaga. Gold is the best investment kasi pataas na pataas pero pamahal na rin ang mga bilihin. Ano ba yan? So, buti na lang nakikisabay na tumataas yung appraisal, which is grabe rin yung mga pricing ng mga ginto ngayon. Pagbibili ka, super duper, literal na ginto ang presyo. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, kung nakisabay ka sa akin noon na bumili or nag-invest, tiba-tiba ka na ngayon. Ayun. Pero pag ngayon kasi, ay nako, medyo nahihirapan na rin ako bumili. Although bumibili ako, pero yung mga lightweight, yan, yung mga hindi mabigat yung grams. Yung carry lang ng bulsa, yung hindi masakit, ganun. Kasi napakamahal na. Pero at least, meron akong naitabi na konting investment. O, diba? Ayan, so at least, in case of emergency or pagtanda ko, is may madudukot ako, ganun. Kasi, nabigyan ko naman na yung mga anak ko. Ayun, may dalawa akong anak, so may nabigyan ko naman na sila ng mga jewelries nila. Ayun, so, at least, may naibleng-bleng sila, naisusuot na sila. Ayun, ganun yun, okay? So, next is galing kay Rachel Francisco. Shout out to you, Sir Ma'am. Ayun, so, may binili po friend ko sa Brunei. May binili daw yung friend niya sa Brunei. 8K plus po per gram. 22 carats daw po. So, pangit pala mag-invest ng 22 carats dito sa atin kasi mababa ang uri nila. Mahal pa naman pagkabili niya sa per gram. OMG! Maganda po mag-invest ng 22 carats. Ayun. Kasi nga po, 22 carats yan talaga. Alam mo yan na 22 carats. Pag nakaka-experience ka talaga na 21 carats yung pinag-appraise nila dyan, i-try mo po pa-appraise sa mga ibang pawn shop. Kasi meron po talaga naman ibang staff na talagang kinukuha, ina-appraise ng 22 carats. And, ang mali, napakamahal ang OA napakamahal po yung bili ng friend mo, pambili ng friend mo ng 22 carats na 8,000 per gram. Napakamahal po. So hindi yan per gram. I think that one is binili niya ng per piece. Yes. Binili niya yan ng per piece kasi grabe yung 8,000 na yan. Napaka overpriced po yan. That one is per piece niya nabili, hindi per gram kasi OA yung 8,000 plus na per gram ng 22 carats. Hindi po yan. I think yung 22 carats ngayon is nasa 4 plus pa kasi yung 18 carats is nasa 4.2. So, yung mga, ang per gram, for example na lang 4.2. Let's say na yung 21 carats is nasa 4.6, ganon. So, let's say sabihin natin na yung 22 carats naman is nasa 4.8, ganon. Depende yan, pero at least nandito pa rin yung pricing. Hindi umaabot ng 8,000, ayun. So, or yung pinagbilhan niya na yan is super duper gahaman sa pera. Charot. Super duper laki ng patong niya. Ganon. Napakamahal naman. Okay. Very okay mag-invest sa 22 carats. Basta, binili mo naman sa legit na pricing ng 22 carats. Yun lang yung masasabi ko. Napakamahal na budol na scam. Yung friend mo na yan sa 8,000 plus per gram ng 22 carats. Kaya maraming nag-comment dito Ayun, nag-comment pala si Aura. Nang pagbibili niya per piece yan, kaya mahal ang benta nila. Yes, yan din yung iniisip ko, per piece yan. O kaya na budol siya, binudol siya ng pinagbilhan niya, okay? Next is galing kay RD Tak. Shout out to you, Sir Ma'am. Same, ma'am. May binili akong subasta Palawan na 24 carats. Tapos sinubukan kong isanla sa Palawan din. Tapos, pagtingin ko sa papel, di ahensya.
21 carats lang ang nakalagay. Sinubukan kong tanungin sa branch kung bakit ang sagot lang nila is dapat kung saan mong branch nabili, doon mo na lang din isanla, ipakita mo na lang po resibo mo. Yes po, ayan, talagang yan ang sasabihin sa iyo. Yun ang problema sa mga pawn shop dito sa atin. 24 carats yan kasi may mga 24 carats ka pero ang pagsanla ko is 22 carats or 21 carats. So, I don't know why hindi pa rin nila nasasagot yan. Nasagot pero ang sabi lang is yun daw yung pagkilatis niya sa alahas na yun. Ayun, so sila ang masusunod. Ayun, so kahit nakalagay na 999.9 or may stamp pa yan na 24 carats kasi usually yung 24 carats talaga is may marking na yan na 999, 24 carats. Pero hindi nila yan sinusunod. Ang sinusunod nila is yung pag tinitest nila, ayan, in-scratch nila sa Blackstone and then acid test, gold testing, ganun. Yun yung sinusunod nila. Hindi ko alam. And then, tayo yung lugi. Ano kasi pag binibili natin, ayan, is presyo ng 24 carats. So, maganda lang talaga na sa jewelry box mo is may 24 carats kasi pag bubuksan mo yung jewelry box mo, OMG, ang ganda. Iba rin yung kinang niya talaga. Kasi may mga Chinese gold ako, is iba rin talaga yung kinang talaga ng 24 carats. Talagang it's like for investment siya palamuti sa, kumbaga parang isanla mo na lahat, wag na yung 24 carats mo, parang doon lang siya. Kasi malambot siya. Malambot kasi. Pag igaganon mo yung 24 carats mo is malambot siya. How much more pag halo yan, iganyan mo lang is piyuk! Nag-shrink na siya. Ayun. So maganda rin na may 24 carats kayong nakatago sa baul. Ganon yun. Okay. So, yun, yung sagot ko. Depende talaga yan sa appraiser. Yeah. Okay, so, next is galing kay Kagura Duterte. Ate, anong size po yung Diaz, yung tinatanggap ng mga sanlaan? Yung binibigyan talaga nila ng halaga. Kasi kapag titos, kinakaltas nila estimate weight is, so pag mga half or 1 carat na diamond, magkaano po kaya pag sinangla? OMGCC, about that, hindi ko sure, wala akong masabi dyan. Basta pag diamond, hindi ako sure at hindi ko alam kung paano yung way nila mag-appraise sa mga gold and diamond. Pag yung diamond natin is nasa gold, is hindi ko alam kung paano. Ayun, hindi ko alam kung paano yung measurement nila dyan, okay? And kapag may mga diamond ako talaga, na gusto ko naka-specify lahat yung details niya, is sa BHF ko siya dinadala. Sa BHF na pawn shop ko siya pinapa-appraise or isasanla kasi nandoon lahat yung details niya, yung weight niya, kahit pa titos, yung maliliit na yan, bilang na bilang nila yan, and then may mga presyo na, and then yung mga sizes, nandoon na rin. Try nyo po, BHF kasi parang yun yung parang forte nila, yung mga diamonds, ayun parang yung mga diamonds, and basta yung may mga stones, BHF kasi, expert sila doon, and yun, ganun yung ano nila sa BHF. Sa mga Palawan, Cebuana, hindi ko alam kung anong way nila. Kasi nakikita ko rin lang sa resibo na ganun, with Bititos, Brilliant, yung mga ganun. Walang nakalagay na size, di ba? Ayun, so I don't know. Yun lang yung masasabi ko, okay? So next is galing kay Edgar Gonzalez. Mahabang-mahaba na po itong video kasi i-shoutout ko lahat yung comment nyo sa last na aking na-share, okay? It's sana mabasa ko lahat, parang hindi. Ayun, mabasa ko lahat kasi isa na lang to, dalawa na lang. Galing kay Edgar Gonzalez and yung aso ko nagtatawag na. Yung 18 carats ba, pag tinago mo, matagal, kunyari, 10 years, matanggap pa kaya sa pawn shop? No, kung isang kung may alas daw siya na tinago niya 10 years, matanggap pa kaya sa pawn shop? OMG! And then nabasa ko, maraming natawa, maraming naglol. Yes po! And congrats, gusto kitang i-congrats kasi naitago mo ng 10 years. And yung 10 years na yan, nag-times 2 na, nag-times 3 na yung kita mo sa alahas na yan. Kasi meron nga ako 2 decades na kasi it's like parang 16 years old. Meron na akong singseng. Until now, na-share ko na kasi nagkalkal ako last
may mga vlog akong nagawang ganun nung medyo wala akong mai-vlog, ganun, hindi ko alam mag-vlog, and then may manakakal ako. Is meron ako, may 1 point something ako, and nabili ko yon ng it's like 700 or 500 pesos lang. 700 pesos lang. Eh, magkano na ngayon ang 18 carats, diba? So, it's like nag times 2 times 3 times 5 na ang kita ko. Oh, ganun yun, sir. Ganun yun. So, yung 10 years na yan is napakataas na po goods na yan, okay? Tinatanggap yan, of course, as long as that one is real gold naman, okay? Hindi naman, yeah, of course, real gold kasi 10 years. Kasi pag hindi naman yan real gold is wala na yung kulay, nag-iba na pag ganun katagal naman. Ayan. So, next is galing kay Albert. Shout out to you, sir, ma'am. Natanggap kaya ng cellphone sa Cebuana? Yes po, tumatanggap sila ng gadgets. Pero may mga specific unit or may mga, basta, dalhin mo lang yung gadgets mo sa pawn shop and then kikilatisin nila yan kung i-accept nila. Okay? Next is galing kay Kurt Brandon. Parang di sure sa phoning price ng alahas. Tanga-tanga. OMG! Siya yung last na isa-shoutout ko. And this one is, na-click ko na pala itong first time niya. Hindi siya nakasubscribe. First time niya mag-comment. And yung na-share ko pa naman na yun is, di ba, parang first vlog ko ng 2025 and medyo naglaylo ako. Kaya marami akong stammering dyan. Kaya naman, parang tatanga-tanga. Sabi ba naman? OMG. Parang hindi sure sa phoning. Hindi sure naman kasi lahat ng aking sinishare na Sanla update is based on my experience. Yung mga binibigay kong pricing is hindi yung fixed price ng phoning, okay? Based on my experience only kasi magkakaiba tayo. Punta ka, Sir Kurt Brandon, and na-click ko pala. Napakagwapo pala niya sa Facebook, charot. Ayun, so thanks for watching na lang and sa pag-iwan ng comment. Ayan, so manood ka ng mga ibang videos ko, ha, Sir Kurt Brandon. So, yan lang po ang aking nai-shoutout sa inyo and sana nasagot ko naman. And hindi tayo expert, ha, Q&A lang. And lang tayo sa aking Sanla update, okay, para sa inyo. And, yeah, that's it for today's vlog. Thanks for watching. And you know the drill. Comment down below paano naman maipon tayong Q&A ulit next time. Bye-bye and God bless. Ang haba na nito. Mahaba. So, pagtsagaan nyo na. Or, kung mahaba man ito, hahatiin ko na lang part 1 and part 2. Para naman, hindi kayo mabagot. Ayun. Okay, bye.